Hello guys! Kamusta kayong lahat? So, ayun, ngayon nagkaroon tayo ng time para sumagot sa ibang mga questions. Ang tagal-tagal ko nang gustong sagutin. Wala lang time para gumawa ng video tungkol sa mga questions and clarifications regarding kung ano nga ba talaga ang gagawin kapag nagre-request sila ng medical examinations, kung saan nga ba pwedeng magpasa ng biometric. So, ang video natin ngayon is all about answering all those questions from my previous video. Gusto ko lang kamustahin, ano na nga ba yung mga naging process ninyo? Kamusta yung mga result ninyo? Okay ba yung mga documents ninyo? Okay ba nakapagpasa ba kayo on time? Nagawa nyo na ba yung medicals ninyo? Nagkaroon ba ng problem sa medical ninyo? Kagaya ng sa akin? Well, hopefully, wishing you all the best na makarating kayo dito sa Canada and magkaroon ng opportunity, di ba? Kasi yun naman ang gusto natin. This is the reason why kung bakit ako gumagawa ng video para i-guide yung iba na hindi pa rin alam ang gagawin nila. So wag na tayong magpatumpik-tumpik pa and sagutin na natin yung mga questions ninyo. There you go. More than 2 years na mula nung nakarating ako dito sa Canada. And yes po, I landed as a permanent resident. Hindi siya madali, but we really have to be very thankful kasi nabigyan tayo ng opportunity na makarating dito. But then, I'm here to help you para lang i-guide kayo sa mga ibang questions na medyo magulo pa. Hopefully, itong video na to is maging informative para sa mga kagaya ko dati na wala talagang alam kung anong gagawin nila sa mga papers nila, requirements nila, lalong-lalo na yung mga independent na nag-aayos ng papers nila. So we have a lot of questions na natanggap doon sa previous videos natin, and I collected some questions na kaya kong sagutin. Discretion lang po, this vlog is solely po sa experience ko, my personal experience, okay? So whatever I can give to you and whatever information I can share for you, sana po makatulong yun sa inyo. So we have our first questions from Miss Ana Margarita. Pagkatapos niyo po ba maggamot ng 6 months, ilang month po ba kayo bago kayo nakarating sa Canada? So ito na rin yung pinaka-nerve-wracking pag-aantay ko kasi aside from finishing yung medical nga na ni-require ni IRCC, after that, antay mo pa talaga na maipasa yon ni St. Luke's. Kasi nga sa nakaraang video ko, kay St. Luke's po ako nagpa-medical examination. So, sila po ang bahalang magpasa nun. After sending the result, parang nag-antay pa ako nun ng ilang weeks. Ay, hindi nga ilang weeks buwan nga din yung inantay ko. Kasi ang next nun, kapag na-assess na nila yung medical result mo, magsasubmit na sila or magsisend na sila sa'yo ng passport request. After ng passport request, mag-aantay ko ulit para sa visa stamping. The visa stamping ay hindi na ganun katagal mag-antay. Parang nag-antay lang ako ng more than 2 weeks. And then after 2 weeks, ayun, na-stamp na ang visa ko. So, next question natin is kay Buhay Chismoso. Wow, taray ng pangalan mo, sir. Sige, ito yung question niya is tips naman po para makapaglabas ng food. For those people na nahihirapan po magbigay ng samples nila, I think you just have to drink water. May natanong po kasi ako na nurse and parang na-question ko na kapag meron ka bang ubo, pwede ka pa rin ba mag-submit ng samples mo? And they were like, oo, pwede ka naman mag-submit nung kasi iba naman kasi yung tinetest namin, hindi naman yung mismong, basta parang may ganun sila. So, kahit po may ubo kayo, pero syempre, of course, kung may lagnat kayo, kailangan nyo pa rin i-notify yung St. Luke's kasi ayaw naman natin makahawa, diba? So, lalong-lalo na nung panahon na yun is kakatapos lang diba ng COVID. Pero ngayon, safe naman na. Pero as much as possible, be healthy. And kahit nga na hindi pa kayo nire-required na magkaroon ng further examination, try to be healthy kasi nga di pupunta kayo ng ibang bansa. Medical examination is really important para makapasa kayo. Lalo na yung iba't ibang country kasi meron silang different types of requirement, diba? So ayun, just drink water. And kung may ubo kayo, okay lang po yun na pumunta kayo at magbigay kayo ng sample, lalong-lalo na kapag may mga deadline. Isa sa mga iniisip natin, usually kapag kukuha tayo ng medical, yung valid time lang ba? Kung hanggang kailan ba tayo pwedeng mag-submit, diba? So don't worry, kung may ubo kayo, sige lang, pumunta kayo sa designated ninyo na clinic and then mag-provide kayo ng samples. Meron namang instruction doon, pagdating doon mag-i-instruct naman sila kung paano kayo makakapag-provide ng maayos. So just drink water, just hydrate yourself.
Next question natin is from Jomar. Ano-ano po ang dinala niyong document for medical examination? Pagdating naman sa mga documents, I think kailangan mo siya palaging dalahin. Lalong-lalo na yung passport mo, IDs mo, yung request mo, yung appointment. Kung mayroon man appointment letter, dalhin mo yan. Importante yan. Dapat lagi tayong prepared. Kasi lalong-lalo na yung iba sa inyo, I know na yung mga hindi nakatira sa Manila, usually kasi yung from different provinces pumupunta pa sila ng Manila just to take the medication, right? So, every time, para hindi tayo magsayang ng oras, always bring your important documents. Lalong-lalo na yung mga IDs ninyo, letters, kung ano man yung mga nire-require ng clinic. And always ask as well. Mas maganda na yung palagi kang nagtatanong, wala kang namimiss na importanteng documents kapag pumunta ka ng medical examination. So usually, wala naman sila masyadong nire-required. Once naman nakapag-book ka ng appointment, tuloy-tuloy na yan. So next natin is kay Maramel Banaag. Ano po ang mauuna? Passport or medical? Oftentimes, palagi pong nauuna ang medical. Kasi yan sa mga first requirements para magre-request ba sila ng passport for you. Kung natapos mo ba lahat ng medical, kung pass ka ba sa medical, dun pa lang sila magsasubmit ng passport request. Usually kapag kasi pag passport request na yung pinag-uusapan, malapit-lapit ka ng makalis. Parang ganun po siya. Further information about sa tanong ni Marinel, passport submission happens only if IRCC approves your visa/work permit and ask you via email to finally submit your passport to Visa Application Center or VAC for stamping. Ayan. So, medyo nasa dulo na po siyang step. Mauuna talaga ang medical. Okay, Marinel? Another questions from JM. Ano po ang next step after biometric? In my personal experience, nauna po kasi sa akin ang biometric before the medical. May iba po kasi talaga na they usually do the medical first bago mag-submit ng biometric. May iba kasi na upfront nilang ginagawa yung medical exam. Ang biometric kasi ay valid for 10 years. So, okay lang siya na mauna than doing the medical examination. Yung medical examination kasi alam ko 12 months lang siya valid. So, kapag nagbigay ka na ng biometric mo, you don't have to give again and again. Kasi nga, until 10 years valid siya. Yun yung validity ng biometric. Next question po is kay Nair. Pwede po ba magpasa ako ng passport sa Cebu? Kasi daw nag-biometric siya sa Manila. So, iba po ang pagpasa ng passport and iba din po ang biometric. Meron po, ang biometric po kasi napapasa lang siya sa, ayan, ito tayo ha. So, Nair, ang medical examination is hiwalay po or separate from your passport visa submission. The panel physician in Manila or nationwide or St. Luke's man, yan may isa pa eh. Pero link ko na lang sa baba para makita ninyo. Will submit your medical electronically to IRCC. Kasi clinic na po ang bahalang mag-submit ng result mo electronically to IRCC. That means, hindi mo kailangan dalhin yung result ng medical examination mo kapag nagpasa ka ng passport request. So, in short, yes, you can send your passport to Canada, VAC, and Cebu. Tips, VFS Global, Canada, or VAC. Visa Application Center has offices in Makati, Manila, and Cebu. I'm gonna include the links below, okay? It can be through courier or drop-off. Another thing is the IRCC is currently on designates Manila and Cebu for Canada immigration medical exams. Other cities like Davao, Iloilo, Baguio, etc. do not yet have Canada panel physician clinics, so applicants from other cities usually travel to Manila or Cebu for exam. Unfortunately, alam ko po, masyado pong mahirap at struggle po talaga ang pagbiyahe. Lalong-lalo na po noon nung nagte-take ako ng medical examination. Diba, so araw-araw yun, so marami akong nakakausap talaga na galing pa sila sa ibang lugar para lang talaga mag-take ng medical. So, effort po talaga. Yung iba, may family sila, maswerte sila kasi may family, may relatives sila na pwede silang mag-stay. Pero dun sa iba, talagang nagre-rent sila or nagre-rent sila ng hotels
ng pansamantalang bahay para lang matapos nila yung examination just to, ma-fulfill nila yung requirement ng IRCC. So we have a question from unknown. Where can I get certified copy of biometric? So, unknown, for your questions, according to my research, si IRCC or si VFS Global ay hindi po nagbibigay ng certified copy ng fingerprint. Kasi ni-store nila yon electronically in their system, isasubmit nila sa IRCC. So usually, once you completed the submission of the biometric, it will gonna show in your account na biometric received. And yeah, magbibigay lang sila ng paper receipt confirming your biometric submission. I mean, I'm not really sure kung bakit humihingi ka ng certified copy ng fingerprint. But yeah, yung binigay ni VFS na receipt, kung nagbayad man po kayo. Ako po kasi, again, personally, hindi po ako nagbayad ng biometric. Sinend lang po talaga sa akin ni lawyer sa email ko na I need to submit my biometric sa VFS. And that time, nagtook po ako ng biometric sa Makati that time. Next question po natin ay kay Zella, kapag mataas ang weight, it can affect Canada. So, basically, nagtatanong lang siya about kung makaka-affect ba yun sa pagpunta niya dito sa Canada. So, I know this is really makes you anxious maybe, pero huwag ka mag-alala kasi hindi kasama ang weight sa requirement. Dito sa Canada, hindi naman siya masyadong importante. But of course, you have to take care of yourself kasi nga kung pupunta ka sa ibang bansa, kailangan mong maging mas healthy kasi mas maraming magiging, challenges na haharapin and malayo ka sa home mo. So, of course, take care of yourself and huwag ka masyadong ma-stress kasi yung weight ay hindi naman siya ganon required dito. Yun lang talaga, yung medical examination, physical, full medical examination, yun yung kailangan nating ipasa. O para magkaroon ng idea, ako po ay inabot ng 58 kilogram nung nagme-medical ako. And that's okay. So si Gojo, he has a questions. Kasama ba yung mga documents na ipapakita sa immigration? Good question po yan. Kasi alam niyo nung ako ay first time traveler kasi ako kaya sobra talaga yung, hindi naman sobra, pero parang pinaghandaan ko talaga. So I have 2 suitcase na magkakasya lang yung mga gamit ko and isang carry-on and carry-on bag. Meron akong parang backpack, so always bring the backpack. And kahit na meron akong bag, I always lagi kong nilalabas yung documents ko para pag kailangan hindi hassle. Lalo na kapag mag-iisa ka lang na mag-travel, ang hirap nun kapag bunot ka ng bunot sa bag mo, di ba? So, papakita ko sa inyo, I have doon sa Philippines, bumili talaga ako ng ganito. Ito. Yan, ganito. Parang ganito lang siya. Bibili mo lang yan sa sa Shopee, ganun. Para kapag kailangan man, just in case, kailangan siya ng immigration, naka-sort out siya, naka-organize siya. Wow! And pwede mo rin siyang lagyan ng pangalan ng ito yung documents mo for visa, if you have COPR, confirmation of residency, or kung meron kang kailangan nila yung result ng medical mo. Just in case lang, diba? Kasi ako, iba-iba kasi tayo ng experience. Although, pinaka-main thing talaga na chine-check nila is yung passport mo. Still, you can separate and bring this one. Para hindi ka hassle, hindi ka pabunot-bunot sa bag mo. Yun. Ay, meron nga po pala akong information about how to book. Yung mga nalilito na mag-book, hindi ko po pinopromote ang SLCAP. Mayroon po kayong own choices kung saan po ang gusto ninyong clinic, kung saan mas malapit sa inyo. Then again, in my personal and magandang experience po sa St. Luke's, I'm gonna give you step-by-step procedure para makapag-book. Ayan po. Ayan. Diyan ko siya. And ayan po. Stop nyo na lang po yung video para makita ninyo. And also, siguro isasama ko na lang siya sa descriptions. Tingnan nyo na lang po. Kasi isa sa mga main thing talaga, dalawa sa pinagkuhanan ko talaga ng
first ng medical examination is a nationwide health system sa taas. I'm not sure kung lumipat na sila ng office. We have so many resources naman. We can search and I can also put that below sa descriptions para makita niyo mas madali. Yung iba kasi directly talaga sila na pinipili nila yung St. Luke's. Ako po sobrang layo talaga ng St. Luke's sa akin noon. Kasi I'm working in Makati and kailangan ko pang mag-travel. Since po yung nationwide health system ay dun lang siya sa Zeta, sa Legazpi Village lang siya kung saan ako nag-work. I mean, sa taas lang talaga siya. Yun ang pinili ko. Kaya lang po wala silang equipment for further examination for the x-rays. Wala silang ganon. So, kung hindi naman ako hiningaan ng x-ray, hindi naman ako pupunta pa ng St. Luke's. Okay? So, ayun lamang po. Sana po nakatulong ako sa inyong lahat. And thank you very much po sa mga sumusupport pa rin sa akin. Please like and subscribe. And if you have more questions, just comment down below. And sasagutin ko po yan ulit. Pipilitin ko po na masagot lahat ng questions ninyo. Thank you very much. And I am Roma. And see you again po sa next video. Bye-bye!